ang mag-share po ng aking maikling testimony po sa inyo. Ako po ay isang artista, komedyante, pero 24/7 po akong, ang tawag po sa akin ay Kens, ng aking anak po na si Quentin. Di ba po, ang tawag yung sa ating mga nanay ay mami, kung ano man mo, nay, pag tayo po'y nangangailangan, nay. Ang kapatid, ang akin pong anak, pag nangangailangan, ang tawag po ay Kens. Opo, nakakapagsalita na po ang anak ko. Nagsimula po, napakalayo po. Nagsimula po ako na, ang anak ko po ay, nung nalaman ko po na meron po siyang special needs po, o isa po siyang neurodivergent na may ADHD and autism, hindi pa po siya nakakapagsalita at hindi po siya makakalakad. Ang sabi ko nung panahon na yon, hindi ko po masyadong naintindihan ko anong ibig sabihin ho nun. Akala ko ho, ito po'y makukuha po sa therapy o parang paracetamol lang ho. Pero nung pumunta po ako ng therapy, doon ko nakita at nasilayan ang iba pong mga bata. At doon ko dahan-dahan na naintindihan. Habang buhay pala ito, hindi pala ito nakukuha ng mga isang linggo, isang taon, 2 taon, 3 taon. Bigla akong naalala, ang sabi ko lang ho nun, Panginoon, kayo na po ang bahala. Father God in heaven, in Jesus' name I pray. I surrender totally my son to you. I consecrate, dedicate, and totally surrender myself, my son, my whole being to you. Ang layo-layo ko po sa Inang Maria. Hindi ko po makukumpara. Pero para rin yung sinabi po na may punyal na sasaksak po sa puso dahil po sa batang ito. Tuwing ako po yung nasasaktan ng aking anak dahil hindi po siya makapagsalita, binubugbog po ako, hinihila po ang aking buhok. Hindi po ako nagre-react. Kasi sabi ko ng therapist, huwag kang magre-react. Kung gusto mong magsalita ng iyong anak, huwag kang magre-react. Hayaan mo lang siya. Kasi once na mag-react ka, ibig sabihin, nakuha niya ng attention mo. Kaya sinasabunutan ako, sinasaktan ako, hindi po ako umiiyak. Hindi rin ako nagre-react. Parati ko nung sinasabi, Father God, in Jesus' name, alam ko po, ito po ang inyong gusto. I consecrate, dedicate, and totally surrender my son to you, my family, and our future. Mag-isa ko lang po pinalaki ang aking anak. Mahirap po, di ba po? Lalo na ho siguro, may special pa po needs po ang aking anak. May hindi ho medyo kamahalan po ang pagpapatherapy. Mahirap din ho maging ina. Mahirap din ho maging anak. Alam ko po, sakripisyo. Yung sakripisyo po na kailangan niyo magtrabaho at itaguyod ang inyong pamilya na sabay-sabay niyo pong gagawin para po sa inyong anak. At the end of the day, parang hindi na po siya sacrifice dahil po sa pag-ibig. Because of love. Love surpasses everything. Even though, ano pa mahong marinig niyo ng isang ina tungkol sa kanyang anak. Retarded, abnormal, huwag yan ipasok dito, maingay. Hayaan niyo lang ho. Gagawa at gagawa kayo ng paraan. Sakripisyo, I think, kaya nga sabi ko, mula noon, kumapit po ako sa Panginoon at hingi po ako ng grasya sa Inang Maria. Mama Mary, please give me the grace to be like you, to bring up this child as godly as Father, as godly as he can be to the Father. Alam niyo, tuwing misa, ang paborito ko pong part ng misa, yung consecration. Kasi yung pag-consecration, dun po talaga ako nagsasabing, Father God, I consecrate, dedicate, and totally surrender my son to you. Doon, tuwing misa, hindi pa ho nakakapagsalita pa rin ang aking anak. Hindi pa rin ho nakakalakad. Hanggang isang araw, ang una niyang sinabi, Aba. Sabi ko, Aba? Ba't Aba? Ano yung Aba? Hindi man lang Mama. Kailangan sabi ko, Mama, hindi Aba. Sabi ng kapatid ko, Ate, ang Aba, Father.
wala nga siyang father eh. Ba't aba? Yun pala. Doon ko lang ho nalaman. Aba, naririnig pala niya ho ang aking dasal. Naiintindihan po niya. At hindi ko alam kung anong lengguwahe po ang aba. Pero yung pong una niya sinabi, palakpakan niyo po ang Panginoon. Alam niyo po, ngayon po ang aking anak, nakakapagsalita, nakakalakad, nakakasayaw, natutulak pa po ako. Nakakapagpatawa, makulit pa po. Grabe po magmilagro ang Panginoon, grabe po magmilagro ang dasal to the intercession of Mama Mary. Ang mga ina, nagsasakripisyo, nagtatrabaho, hinahayaan, may punyal na pagtanggap kung ano man ang kahinaan ng kanilang anak. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, bilang anak, napakatigas din po ng ulo ko. Sobra. Ay grabe. Ibang klase. Kaya ko siguro ang nanay ko naging taong simbahan. Wala na ko siguro ginawa, kundi pagdasal na lang po ako, natumino ako. Kaya ko siguro nandito ako sa harapan ninyo. Bakit ako nandito sa harapan ninyo? Dahil din po sa anak ko. Kung akala po ng lahat, the parents or the mother are the only ones who teach their child. It is the children who teach their parents or their mother. Tayong mga ina, tayong mga magulang, ay nagiging kung sino tayo ngayon dahil sa ating mga anak. At ang mga anak ay nagiging kung sino kayo dahil sa ating mga magulang. Interdependence. Because we need each other. The mother sacrificed, embracing all the weaknesses, all the shouts, all nakatigasan ng ulo, tinanggap ng aking ina. Lahat ho ng ginawa ni Quintin, tatanggapin, at lahat ho ng ginagawa ng inyong anak, alam ko po, inyo din pong tinanggap. At lahat po ng ginawa ng inyong magulang, alam ko na ginawa po ninyo, kanila rin pong tinanggap. Kasi ho, sakripisyo. At hindi na ho nagiging sakripisyo dahil po sa pag-ibig. Love surpasses everything. It doesn't become a sacrifice anymore because of love. And because of that, I truly believe. Kaya ang sinabi po ni Jesus, Mother, behold your son. Son, behold your mother.